Disclaimer, ang kwentong ito ay isang likhang isip na hango sa mga tunay na paniniwala, alamat, at karanasan ng mga tao sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Bagamat may mga bahagi itong tumatalakay sa mga elemento ng kababalaghan tulad ng aswang, kulam, at albularyo, ang layunin nito ay maghatid ng aliw, aral, at pagninilay sa kultura at paniniwalang Pilipino. Wala itong layuning siraan ang sinumang grupo, relihiyon, o komunidad. Ang mga pangalan ng tauhan at lugar ay kathang-isip lamang, at anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Ang mga mambabasa o tagapakinig ay pinapayuhang tanggapin ang kwento bilang isang fictional storytelling experience na bahagi ng ating mayamang panitikang bayan. Ang baryo ng Kalunsuran ay isang liblib na lugar na matatagpuan sa kabundukan ng Visayas, isang baryong tila nakalimutan na ng panahon. Wala itong signal, kuryente, o kahit konkretong daan. Para marating ito, kailangang sumakay sa bangka, maglakad ng ilang oras sa masukal na gubat, at tumawid sa ilog na minsan ay hanggang dibdib ang lalim. Dito dinala ng tadhana si Elian, isang 20 anyos na binatang galing sa lungsod, puno ng pangarap at kakaibang misyon. Isa siyang estudyanteng nagtapos ng pre-med, ngunit may matinding pagkahilig sa tradisyonal na medisina. Hindi lamang niya gustong gumaling sa agham ng katawan, nais din niyang maintindihan ang hiwaga ng kalikasan, ng mga halamang gamot, at higit sa lahat, ng kapangyarihang taglay ng isang albularyo. Ayon sa kanyang lola, sa baryo ng Kalunsuran matatagpuan ang isa sa pinakamatandang albularyo sa rehiyon, si Calando, isang misteryosong matanda na kilala sa pagpapagaling ng mga sakit na hindi kayang ayusin ng ospital. May mga kwento pang ang binubulungan siya ng mga espiritu sa panaginip kung anong halamang gamot ang ilaga, o kung kailan darating ang sakuna. Pagdating ni Elian sa baryo, sinalubong siya ng malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Sa paligid ay puro punong kahoy, malalagong damo, at mga bahay na yari sa kawayan. Walang telebisyon, walang radyo, at ang orasan ng mga tao'y ang tunog ng mga kuliglig at sipol ng hangin. "Bakit ka pa pumunta rito, Hijo?" tanong ng isang matandang babae, habang siya ay tinutulungan sa kanyang bag. "Gusto ko pong matuto ng tunay na hilot at gamutan. Gusto kong matutong gumaling ng hindi lang gamit ang karayom at tableta kundi pati dasal, ugat, at tiwala." Nagkatinginan ang matatanda. Iilan lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng pagbisita ni Elian, at isa na rito si Calando. Pagdating sa bahay ni Calando, isang payak na kubo sa gilid ng kagubatan, sinalubong siya ng matanda. Maputi na ang buhok, bahagyang kuba, pero may titig na tila nababasa ang laman ng puso mo. Tahimik lang ito pero may malalim na ngiti. "Abay, kung ganyan ka kaseryoso, mas mabuting mag-umpisa tayo bukas ng madaling araw." Ang gubat ay hindi naghihintay. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Elian. Sa mga unang araw, tinuruan siya ni Calando kung paano kilalanin ang mga halaman. Ang halamang may bisa, kailangang sabayan ng dasal sa tuwing pipitasin. Ang isang dahon ng sambong ay hindi lang gamot sa ihi, kung kinakausap ng maayos, kaya nitong itaboy ang masasamang espiritu. Tinuturuan din siya kung paano makiramdam. Bawal ang maingay. Ang katawan daw ng tao ay parang kawayan, kailangan mong maramdaman ang agos bago mo ito baguhin. Sa bawat paglipas ng araw, napapansin ni Elian ang kakaibang ikinikilos ng mga tao sa baryo. May mga batang hindi lumalabas tuwing gabi. May mga binatang biglang tumatahimik kapag dumadaan ang isang matandang babae. At may isang bahay na laging sarado kahit tanghaling tapat. "Calando, bakit parang maraming takot sa gabi rito?" Ngumiti lang ang matanda. "Hindi lahat ng takot ay kailangang ipaliwanag. Minsan, kailangang maranasan muna." Isang gabi, habang nagbabasa si Elian ng kanyang journal, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Akala niya ay pusa. Ngunit nang sumilip siya, wala ni anino. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Calando. "May mga nilalang sa baryo na hindi mo makikita sa liwanag. Hindi lahat ng tao rito, tao. At hindi lahat ng sakit, galing sa katawan." Doon niya unti-unting naunawaan, ang tunay na dahilan kung bakit siya dinala sa Kalunsuran ay hindi lamang para matuto ng gamot, kundi upang maging tagapagtanggol. Sa puso ng baryo, may umiikot na sinaunang kwento tungkol sa mga nilalang na galing sa kagubatan, mga nilalang na matagal nang kinakatakutan, pero ngayon ay nagmamasid na muli. Hindi karaniwang eskwelahan ang pinapasukan ni Elian. Matatagpuan ito sa paanan ng bundok, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, at may ilang silid-aralan lang para sa mga kabataang nais matutong magbasa, magsulat, at magbilang.
Doon rin siya tumutulong bilang volunteer teacher tuwing umaga bago siya mag-aral sa ilalim ni Calando sa hapon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ni Elian ang unti-unting pagbabago sa paligid ng eskwelahan. Una, nagsimula sa mga bata. May ilan na bigla na lang hindi pumapasok. Ang dahilan daw, lagnat. Pero kakaiba ang hitsura ng mga ito kapag binibisita ni Elian sa kanilang bahay, nalalalim ang mga mata, malamig ang balat, at minsan, tila wala sa sarili. Mama, may dumalaw po ba sa inyo kagabi? Tanong ni Elian sa isang magulang. Tahimik ang ginang. Wala. Pero narinig namin siyang kumakaluskos sa bubong parang hayop na malalaki ang kuko. Pangalawa sa mga guro. May isa sa mga kasamahan ni Elian, si Ginoong Tirso, na bigla na lang nagkasakit. Isang araw, tulala ito sa gitna ng klase, nakatitig sa isang batang babae. Sabi niya may mata siya ng nilalang. Hindi yan dapat nandito. Nang sumunod na linggo, hindi na ito bumalik. Lumisan na lang daw pauwi sa Maynila. Pero may tsismis sa baryo, dinala raw siya ng pamilya niya sa isang albularyo dahil tila nabaliw. Pangatlo, sa mismong estruktura ng eskwelahan. Isang gabi, habang sinusulat ni Elian ang tala niya sa klase, may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Matindi. Parang malaking ibon. Lumabas siya at sumilip sa bubungan ng eskwelahan. Walang tao. Walang ibon. Pero may naiwan sa lupa, isang bagay na nakapagpatindig ng kanyang balahibo, isang kuko. Mahaba, matulis at parang hindi sa tao. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, nagsimula siyang magtanong-tanong. Calando, ano ba talaga ang nangyayari sa baryong ito? Alam mo na ang sagot, Elian, sagot ng matanda. Pero hindi mo pa kayang tanggapin. May aswang po ba rito? Tahimik si Calando. Tumingin ito sa kanyang maliit na altar na may mga halamang tuyot, abo ng insenso, at isang maliit na anting-anting na galing pa raw sa mga ninuno. Nandito sila, Elian. At nagsisimula na silang gumalaw muli. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Elian na bantayan ang eskwelahan buong magdamag. Gusto niyang masiguro na ligtas ang mga bata. Sa tulong ni Calando, binigyan siya ng isang mutya, isang itim na bato na inilagay sa pulseras. Habang suot mo yan, hindi ka nila maaabot kung hindi ka matatakot. Lumipas ang gabi na payapa hanggang sa halos 2:00 ng madaling araw. Biglang bumagsak ang lamig ng hangin. Nagsimula ang malalakas na pagaspas sa labas ng paaralan. Sumilip si Elian sa bintana at nakita niya ang isang nilalang, matangkad, payat, maputla, at may mahahabang kuko. Ang mga mata nito ay mapula at tila gutom na gutom. Napahigpit ang hawak ni Elian sa mutya. Naramdaman niyang bumigat ang paligid, para bang hinigop ng nilalang ang init ng hangin. May kasabay itong kakaibang pagngisi, sabay banggit ng pangalan niya, Elian, hindi siya gumalaw. Hindi siya kumurap. Lumapit ang nilalang sa bintana. Tumitig ito sa kanya, at bigla itong umatras, parang nasunog sa liwanag ng pulseras na may mutya. Tumingin ito sa langit at sa isang iglap, na wala na parang usok. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo, isa na namang batang babae ang hindi nagising mula sa pagkakatulog. Tila hinigop ang kaluluwa. Ngunit ang mas nakakakilabot, sa pisngi ng bata ay may marka ng kuko, mahaba, malalim, at hindi gawa ng tao. Lumapit si Elian kay Calando. Hindi na po ako pwedeng manahimik. Kailangan ko pong matutunan kung paano sila labanan. Hindi sapat ang tapang, Elian. Kailangan mong iunawa kung sino sila, saan sila galing, at bakit sila bumabalik. At paano ko po iyon malalaman? Dadalhin kita sa lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sinong taga-baryo. Doon mo maririnig ang kwento ng mga nilalang sa kabubatan, ang simula ng kanilang kasaysayan. Dito nagsimula ang tunay na pagsisiyasat ni Elian sa kalikasan ng mga nilalang sa baryo. Hindi lang pala ito kwento ng mga matatanda. May pattern. May koneksyon sa buwan, sa mga halaman, sa dugo, at sa galaw ng panahon. At sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang palatandaan at palapit ng palapit ang panganib. Simula pagkabata, kinikilala na si Calando bilang isang kakaibang nilalang sa baryo. Hindi siya basta matanda lang, bagkus, isa siyang tagapangalaga ng sinaunang kaalaman, tagapag-ingat ng lihim na kaalaman na minana mula sa kanyang mga ninuno. Ang karamihan sa mga taga-baryo ay may halong paggalang at takot sa kanya. Hindi dahil sa masama siya, kundi dahil alam nilang may hawak siyang kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong mata.
Pero si Elian, bilang tanging estudyanteng itinuring niyang karapat-dapat, ay piniling isama sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mundo. Isang gabi, habang payapang nakaupo sa tapat ng apoy, nilapitan siya ni Calando. Elian, dumating na ang panahon. Kailangan mong malaman ang lahat. Hindi mo na pwedeng harapin ang dilim kung wala kang liwanag ng katotohanan. Dinala ni Calando si Elian sa isang lihim na kuweba sa dulo ng kabubatan. Hindi ito basta kuweba, ito'y isang sinaunang dambana na ayon kay Calando, ay sagradong lugar ng mga albularyo sa kanilang lahi. May mga ukit sa pader na kahawig ng mga alituntunin sa anting-anting. May mga bato at dahong nakaporma sa isang bilog, at sa gitna ay may isang kahon na yari sa itim na kahoy, may ukit ng mata na may 4 na tilamsik ng dugo. Ingat ka! Hindi ito basta kahon. Nandito ang puso ng aking kaalaman. Ngunit may kabayaran ang bawat lihim na nalalaman, wika ni Calando habang inaabot ito kay Elian. Dahan-dahang binuksan ni Elian ang kahon. Sa loob ay may mga lumang papel na puno ng sulat kamay, mga orasyon, dasal, gayuma, at mga listahan ng halamang gamot na hindi pa niya naririnig sa lungsod. Isa sa mga papel ay may pamagat na ang mga nilalang na nagmumula sa anino. Dito nalaman ni Elian ang lihim, ang baryo ng kalunsuran ay dating tahanan ng mga tagalilim, mga nilalang na itinakwil ng kalikasan dahil sa pag-abuso sa buhay at dugo. Sila ay dating mga taong albularyo na gumamit ng karunungan sa maling paraan. Dahil sa kagustuhang maging immortal, sinakripisyo nila ang kanilang pagkatao. Kumakain sila ng laman, dugo, at kaluluwa ng mga inosente upang manatiling buhay. Ang unang labanan laban sa kanila ay nangyari mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Pinamunuan ito ng ninuno ni Calando, isang albularyang babae na isinakripisyo ang sarili upang ipataw ang 3 sumpa ng kalikasan sa mga tagalilim, hindi sila makakalapit sa pusong may dalisay na hangarin. Sila ay mahihina sa liwanag ng mutyang gawa sa purong bato mula sa bundok ng buhay. Hindi sila pwedeng tumira sa lupaing sinasambit sa orasyon ng liwanag. Ngunit dahil sa kawalan ng tagapagmana ng sinaunang kaalaman, unti-unting nanghina ang bisa ng mga sumpang ito. Kaya't nang dumating si Elian, batid ni Calando na ito na ang huling pag-asa. Bakit ako, Calando? Tanong ni Elian habang hawak ang isang mutyang pulang bato. Dahil sa lahat ng dinala rito ng tadhana, ikaw lang ang hindi natakot. Ipinanganak kang may puso ng manggagamot pero isinalin sa iyo ang dugo ng tagapagtanggol. Hindi ka lang narito para matuto, narito ka upang ipaglaban ang dapat manatiling buhay. Nagsimula na ang mas mahigpit na pagsasanay ni Elian. Tuwing gabi, sinasanay siya sa orasyon, mga dasal na binubuo ng lumang wika na kayang magpalayas ng espiritu. Tinuturuan din siyang gumawa ng palina, isang uri ng usok na gawa sa pinagsamang dahon ng sambong, insenso, at balat ng punong nara na kayang magpaalis ng masamang enerhiya. Bukod doon, pinakita rin sa kanya ang mga pugad ng tagalilim, mga lugar sa baryo na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga nilalang. Isa sa mga ito ay ang lumang poso sa likod ng eskwelahan. Diyan nila hinuhugasan ang mga buto ng kanilang biktima, paliwanag ni Calando. Habang lumalalim ang pagsasanay ni Elian, lumalalim din ang kanyang koneksyon sa kalikasan. Natuto siyang makipag-usap sa mga halaman. Sa kanyang panaginip, may bumibisita sa kanyang matandang babae na tila engkanto, tinuturuan siyang gumawa ng anting-anting gamit ang mga itim na bato, dugo ng hayop, at dasal mula sa puso. Ngunit isang gabi, may mas masahol na nangyari. Bumalik si Elian mula sa kuweba nang biglang gabihin siya sa daan. Doon niya nakita sa unang pagkakataon ang isa sa mga tunay na tagalilim, isang nilalang na parang tao, ngunit may balat na parang ahas, mata na dilaw, at bibig na abot hanggang tenga. Hindi ka pa handa, bulong nito. Ngunit darating ang gabi na ikaw ay susubukin. Nang humarap siya kay Calando kinabukasan, kinumpirma nito ang kanyang nakita. Isa yan sa mga anak ng itim na albularyo, ang nagbalik sa dilim na matagal nang nakalibing. At hindi siya mag-isa. Napagtanto ni Elian na hindi lang pala kababalaghan ang kanyang haharapin. Isa itong digmaan ng liwanag at dilim ng bagong henerasyon ng tagapagtanggol laban sa lumang puwersa ng kasamaan. At ang kanyang unang hakbang. Alamin kung sino ang itim na albularyo at bakit siya bumalik. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, isang kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. Ang mga aso ay nag-uunahang kumahol, ang mga manok ay tila nababaliw sa kakaibang oras ng tila pagtilaok, at ang hangin ay tila may kasamang panaghoy ng mga ligaw na kaluluwa.
Nagising si Elian sa biglang paggalaw ng kanyang pulseras. Ang mutyang ibinigay ni Calando ay nag-init, na para bang may panganib na lumalapit. Agad siyang bumangon at tinignan ang labas ng kanyang bintana. Doon niya nakita ang nakakakilabot na tanawin. Sa kalagitnaan ng plaza ng baryo, may 4 na nilalang na nakatayo, matatangkad, payat, at tila walang anino. Ang kanilang mga mata ay kulay pula at ang mga kuko ay mahahabat matutulis. Nakasuot sila ng itim na tela na tila nilulunod ang kanilang mga anyo. At sa gitna nila may nakaluhod na lalaki, nakatali ang mga kamay, duguan, at wala ng malay. Mabilis na lumabas si Elian, dala ang kanyang bitbit na palina at pulseras na may mutya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumigat ang kanyang katawan, parang pinipigil ng hangin ang bawat hakbang niya. Isang bulong ang narinig niya sa kanyang likuran. "Hindi mo pa kaya, Elian? Baka ikaw ang sunod." Paglingon niya, naroon si Calando, nakasuot ng itim na balabal na may bordang sinaunang orasyon. "Ito ang gabi na pinaghahandaan natin. Dumating na sila." Nagbitaw ng matinding orasyon si Calando. "Sangkatauhan ng liwanag, ipananggalang mo kami sa anino ng dilim." Biglang nagliwanag ang pulseras ni Elian, at bumukas ang langit sa isang iglap. Isang maputing liwanag ang tumama sa gitna ng plaza. Nang makita ito ng mga nilalang, nagsigawan ang mga ito sa isang tinig na hindi pangtao, matinis, malalim, at puno ng galit. Nagbitaw ng dasal si Calando habang inihahagis ang pulbos ng pinatuyong dahon ng sambong. "Sa ngalan ng ugat, dahon at buhay, lumisan ka, anak ng anino." Isa sa mga nilalang ang biglang sumugod kay Calando. Ngunit bago pa ito makalapit, iniharang ni Elian ang kanyang mutya. Nagsisigaw ito habang tila nasusunog ng liwanag. Ngunit may isa sa mga nilalang na hindi naapektuhan. Isang matandang lalaking may puting buhok at may bitbit na baston na may nakabalot na palapa. Ang mga mata nito'y wala ng puti, itim na itim. May marka ito sa kanyang dibdib, isang tatsulok na may mata sa gitna. "Calando, anito sa malamig na tinig, matagal na tayong hindi nagkita." Napanganga si Elian. "Sino po siya?" Si Calando ay napabuntong hininga. "Siya ang itim na albularyo. Dati kong kapatid sa sining ngayon ay alipin ng kadiliman." Ang itim na albularyo ay dati raw alagad ng liwanag, ngunit nang masilaw sa kapangyarihan, ginamit niya ang kaalaman para sa pansariling layunin. Gumamit siya ng dugo ng sanggol, hinukay ang mga kalansay ng mga bata, at nakipagkasundo sa mga nilalang ng kabubatan upang humigop ng kapangyarihan. Bilang parusa, tinanggal siya sa hanay ng mga albularyo at ipinatapon sa gitna ng gubat. Doon siya nawala, ngunit ngayon ay muling nagbabalik. "Bakit kayo bumalik?" sigaw ni Calando. "Upang tapusin ang kasaysayan ng inyong lahi. At palitan ang bago ng mga tulad namin." Biglang sinakmal ng dilim ang paligid. Nawala ang liwanag sa plaza. Ang buwan ay natakpan. Ang apoy ay namatay. At ang mga sigaw ng mga tao ay tila nilamon ng katahimikan. Sumugod ang mga nilalang. Ang mga bahay ay nilapitan, ang mga pinto ay pinilit buksan. Ang mga matatanda ay hinimatay. Ang mga bata ay nagsiksikan sa ilalim ng kama. Ang mga ilaw ng lampara ay kusang namamatay. At ang simoy ng hangin ay amoy sunog na laman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Elian. Hawak ang mutya, bitbit ang palina, at umusan ng panalangin itinuro ni Calando, "Liwanag ng kalikasan, tanglawan mo ang katawan, ang puso, isipan at kaluluwa. Tabuyan ang dilim, itaboy ang anino, ibalik ang lakas ng katauhan." Nagliwanag ang kanyang katawan. Ang mutya ay naging maputi, halos tila araw. At sa unang pagkakataon, ang itim na albularyo ay umatras. "Yernan, hindi ka patapos pero may apoy ka sa puso. Hindi na yon, Elian. Pero babalik ako. At sa pagbalik ko, wala ng Calando." Isang sigaw, isang usok, at bigla na lang silang naglaho. Pagkatapos ng labanan, maraming bahay ang nasira. May ilang nawalan ng malay, at isa sa mga guro sa eskwelahan ay natagpo ang wala ng buhay. Ang kanyang dibdib ay may nakaukit na tatsulok na may mata, pareho ng kay itim na albularyo. Tumayo si Calando sa gitna ng plaza. Ito'y simula pa lamang. Lumapit siya kay Elian, hinawakan ang balikat nito, at marahang nagsalita. "Simula ngayon, hindi ka na lang estudyante. Isa ka ng tagapagmana." Matapos ang madilim na gabi ng pag-atake, tuluyang nabago ang takbo ng buhay ni Elian.
Hindi na siya simpleng estudyanteng gustong matutunan ang tradisyonal na gamutan, ngayon, isa na siyang napiling tagapagmana ng sinaunang kaalaman. Ngunit kaakibat ng karangalang ito ang matinding responsibilidad, protektahan ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Bagong panata, bagong simula, hindi sapat ang alam mo sa halamang gamot, Elian, wika ni Calando. Kung gusto mong talunin ang itim na albularyo, kailangan mong ilampas ang sarili mo sa pagkatao. Kailangan mong buksan ang kaloob-looban mo sa kapangyarihang hindi nakikita ng mata. Sa sumunod na mga araw, isinailalim si Elian sa mas mahirap na pagsasanay, pisikal. Araw-araw siyang pinatatakbo sa kabundukan, pinagsuswimming sa ilog na may malalakas na agos, at pinadadala sa mga gubat na may mga patibong upang sanayin ang kanyang gilas at tiyaga. Espiritual, tinuturuan siyang mag-ayuno, magdasal ng orasyon habang nakalublob sa malamig na tubig, at makinig sa bulong ng kalikasan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mental at enerhiya, binibigyan siya ng mga matandang sulat ng mga sinaunang albularyo upang kabisaduhin. Tinuruan siyang basahin ang galaw ng usok mula sa insenso, at kung paano malaman kung may masamang espiritu sa paligid gamit lang ang kilabot sa bato. Ang tunay na laban ay hindi lang sa espada o dasal, ani Calando. Ito ay sa loob mo, kung paano mo lalabanan ang takot, pagdududa, at sariling anino. Mutya ng kalikasan sa isa sa mga sesyon ng kanyang pagsasanay, pinadayo siya ni Calando sa gubat ng lihim, isang sagradong lugar na tanging mga may malinis na hangarin lamang ang makakapasok. Sa loob ng gubat, may isang matandang puno ng banyan na ayon kay Calando, ay tagabantay ng mga mutya ng kalikasan. Doon, ipinag-utos ni Calando na humanap siya ng kanyang sariling mutya, isang batong magbubukas ng kanyang sariling koneksyon sa kalikasan. 3 araw siyang nanatili sa gubat, walang pagkain kundi kung anong makikita niya. Walang ilaw kundi ang liwanag ng buwan. Doon niya narinig ang tinig ng isang nilalang. Elian, ikaw ba'y handa ng magbago? Hindi niya maaninag ang pinanggalingan ng boses, ngunit tila galing ito sa hangin, sa mga dahon, sa puso ng gubat mismo. Pagdating ng 3 gabi, habang umiiyak siya sa panghihina, nakita niya ang isang maliit na itim na bato sa paanan ng punong banyan. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan, at isang liwanag ang bumalot sa kanyang dibdib. Tila lumapit sa kanya ang buong kalikasan at ibinulong ang isang salita, protektahan. Doon niya natanggap ang kanyang mutya, isang piraso ng batong kalikasan, na ayon kay Calando, ay bihirang ipinagkakaloob sa isang albularyo. Simbolo ito ng balanse, kapangyarihan, at dalisay na layunin. Anting-anting at mga orasyon isinunod ang pagsasanay sa paggawa ng anting-anting, isang napakahalagang bahagi ng proteksyon ng isang albularyo. Gumamit sila ng tela ng kidlat, abo ng dahon ng akasya, at dugo ng manok na inalay sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ginawa nila ito habang umaawit ng sinaunang orasyon, Sanctus Espiritu, bendisyon ng lupa't hangin, buksan mo ang landas ng liwanag sa aking anting. Ipinasa ito ni Calando sa kanya at sinabing, ito ang magiging pangalawang balat mo. Kung ang kalaban mo'y titira sa laman mo, ito ang sasalo. Tinuruan din siya ng mga orasyong pangdepensa, gaya ng orasyon ng pagsara, upang harangan ang mga espiritu sa pagpasok sa isang bahay. Orasyon ng pagsunog, upang sunugin ang masasamang enerhiya at anino. Orasyon ng pagtulog, upang padapain ang isang nilalang sa panaginip at ipitin ang kanyang kapangyarihan. Ang unang laban ni Elian isang gabi, habang sinusubok niya ang kanyang mga bagong aral, may batang babae na umiiyak sa tapat ng kanilang kubo. Nawala raw ang kanyang ina matapos mag-igib sa ilog. Lumabas si Elian dala ang kanyang palina at mutya. Pagdating sa may ilog, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya. Mabigat ang hangin. Malamig ang tubig. At may isang babaeng nakatayo sa gitna ng ilog, duguan ang mata, walang paa, at tila nakalutang. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ng nilalang habang tumititig sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, binigkas niya ang orasyon ng liwanag, liwanag ng lupa, tagos sa kaluluwa, sangalan ng buhay, bumalik ka sa wala. Napaatras ang nilalang. Sumigaw. Nagsimula itong mabulok hanggang sa naglaho sa anyo ng usok. Bumalik si Elian sa bata at ibinalita na ligtas na ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang isa pa lang ito sa napakarami. Pagkakataong mahirap tanggihan isang araw, habang nagkakape sila ni Calando, bigla itong nagsalita, Elian, darating ang oras na hindi mo na ako makikita. Nagulat si Elian. Bakit po? Umiti lang ang matanda. Tapos na ang bahagi ko. Ang mundo ay nangangailangan ng bagong tagapagtanggol.
Ngunit bago tuluyang mawala si Calando, may huling misyon siyang iniwan. Ang itim na albularyo ay hindi lamang naghahasik ng lagim. May hinahanap siya. Isang lihim. Isang bagay na kapag nakuha niya tuluyan ng mangingibabaw ang dilim. Lumipas ang mga linggo matapos ang huling laban ni Elian sa nilalang sa may ilog. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay at mas lalong lumalim ang kanyang kaalaman sa panggagamot at espiritual na pakikipaglaban. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, mas lumalaki rin ang kanyang pangamba dahil nararamdaman niya sa bawat pagdampi ng hangin na may malaking panganib na papalapit. Isang gabi, habang siya ay tahimik na nagme-meditate sa tapat ng dambana ni Calando, biglang umalon ang liwanag ng kanyang mutya. Nagsimula itong kumulo, nag-init, at may isang boses na bumulong mula sa hangin. Dumating na siya, kaguluhan sa baryo kinabukasan, tumakbo ang isang batang lalaki patungo kay Elian. Kuya Elian. Ang tandang Sabel, natagpo ang patay sa kanyang kubo. Nakanganga at walang puso. Nagtakbo si Elian papunta sa lugar ng krimen. Doon niya nakita si Aling Sabel, isa sa mga pinakamatanda at pinakakilalang manggagamot sa baryo, nakahandusay, dilat ang mata, at sa kanyang dibdib ay may markang tatsulok na may mata sa gitna, parehong simbolo ng itim na albularyo. Nang silipin ni Elian ang paligid, may mga bakas ng itim na usok at isang dahong tuyot sa ibabaw ng altar ni Aling Sabel. Isa itong palatandaan na isa na namang albularyo ang pinatahimik ng kadiliman. Nang gabing iyon, tinipon ni Elian ang ilang matatandang taga-baryo. Hindi na tayo pwedeng manahimik, wika niya. Bumalik na siya. Pero Elian, wika ng isa, si Calando lang ang kayang lumaban sa kanya. Napatigil si Elian, bahagyang nakaramdam ng lungkot. Ako na po ang tagapagdala ng liwanag ngayon, pakikipagtagpo muli sa gitna ng gabi, naglakad si Elian patungo sa gubat. Dinala siya ng mutya sa isang hindi niya pa napupuntahang lugar, isang hukay na puno ng abo at sinunog na kahoy. Doon niya nakita ang isang figura, nakatalikod, nakasuot ng lumang balabal. Elian, tawag ng boses. Nang humarap ang figura, nakita niya ang pamilyar na mukha, maputi ang buhok, itim ang mata, at may ngiting hindi mo mawari kung masaya o uhaw sa dugo. Ang itim na albularyo. Napakabilis ng pagkatuto mo. Sadyang anak ka nga ng liwanag. Pero hindi sapat ang liwanag kung hindi mo naiintindihan ang dilim. Tahimik si Elian. Bakit mo kami nilalabanan? Tanong niya. Hindi ba't dati ka ring albularyo? Ngumisi ang matanda. At sa tagal ng panahon, nakita ko ang pagkukunwari ng liwanag. Tinuturo nila sa atin na gamutin ang may sakit, tulungan ang nangangailangan, pero sa huli tinutulak nila tayo sa pagkamatay, habang sila'y nagkukunwaring banal. Naglakad siya palapit. Pero sa dilim may kalayaan. Walang batas. Walang limitasyon. Walang pagod. Immortalidad, ang lihim ng gubat habang kinakausap siya ng itim na albularyo, ipinakita nito kay Elian ang isang aklat, ang Libro ng Anino, isang sinaunang kasulatan na pinaniniwala ang nilikha ng mga unang mangkukulam. Mayroon itong kapangyarihang baguhin ang kalikasan, pasunurin ang mga espiritu, at lumikha ng mga nilalang mula sa walang laman. Ito ang hinahanap ko. At kailangan ko ang dugo ng isang bagong tagapagmana para ito'y ganap na magising, anang matanda. Napaatras si Elian. Hindi ko hahayaan. Ngumiti ang itim na albularyo. Hindi mo na kailangang pumayag. Sa gabi ng buwang itim, sa itaas ng burol, kukunin ko ito. Ikaw ang huling piraso ng ritual. Pag-aayos ng baryo sa pag-uwi ni Elian, agad niyang inalerto ang buong baryo. Tinuruan niya ang mga tao kung paano gumawa ng palina, kung paano gamitin ang asin sa pintuan, at kung paanong ang panalangin at paniniwala ay maaaring magsilbing kalasag. Tinipon niya ang natitirang matatanda at hinimok ang mga ito na magtulungan upang magtatag ng proteksyong espiritual sa buong baryo. Ngunit hindi lahat ay kampante. Paano kung matalo ka, Elian? Tanong ng isa. Hindi ko po alam, tapat niyang sagot. Pero hindi ko hahayaang mabalot ng dilim ang baryo kung hindi man lang ako lalaban, ang banta ng buong buwan ayon sa aklat na iniwan ni Calando, tuwing buwang itim ang gabing ang buwan ay nababalot ng anino, nagiging pinakamalakas ang mga nilalang ng kadiliman. At sa gabing iyon, balak ng itim na albularyo na buuin ang ritual gamit si Elian bilang handog. Hindi lamang ito labanan ng sigaw, dasal at palina. Ito ay magiging sukdulang tunggalian ng dalawang magkaibang pananaw, liwanag at dilim. Bago maganap ang gabi ng sagupaan, tumayo si Elian sa harap ng dambana ni Calando. Guro, kung naririnig mo pa ako, samahan mo ako.
hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. At sa kanyang panaginip, dumating si Calando, hawak ang isang sulo ng apoy, at binigkas, ang lakas mo ay hindi sa kapangyarihan kundi sa paninindigan. Lumaban ka hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan. Dumating ang pinakakinatatakutang gabi ng baryo, ang gabi ng buwang itim. Sa kalendaryo ng mga albularyo, ito ang tanging gabi sa taon na ang buwan ay buong buo, ngunit nababalot ng makapal na anino, tinatawag na itim na buwan. Sa gabing ito, nagiging pinakamasidhi ang lakas ng mga nilalang ng dilim, at ang depensa ng liwanag ay humihina. Mula pa lang hapon, naghanda na ang buong baryo. Ang mga pinto't bintana ay sinalyuhan ng asin, mga palina ay sinunog sa bawat sulok ng bahay, at ang mga orasyon ay paulit-ulit na binibigkas ng mga matatanda. Ngunit sa gitna ng takot ng lahat, si Elian ay tahimik lang. Nakaupo siya sa paanan ng dambana ni Calando, nakapikit, at hawak-hawak ang kanyang mutya ng kalikasan. Sa gabing ito, hindi ako lalaban para sa sarili, bulong niya sa sarili. Lalaban ako para sa baryo. Para kay Calando. Para sa liwanag, ang pag-akyat sa burol ng dambana, bago pa man tumama ang 12:00 ng gabi, naramdaman na ni Elian ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay lumamig. Ang mga aso ay tahimik. Ang kalangitan ay naging kulay abo. Sa di kalayuan, naririnig na ang pagaspas ng mga pakpak at ang mahahabang huni ng mga hindi maipaliwanag na nilalang. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa baryo. Ayon sa hula ni Calando, ang pagbubukas ng libro ng anino ay mangyayari sa pinakatuktok ng burol ng dambana, isang lugar kung saan dati ginaganap ang mga ritual ng liwanag. Kasama ang 4 na matatandang albularyo, inakyat nila ang burol. Sa kanilang bawat hakbang, may sumasamang kaba at dasal. Si Elian ay may daladalang anting-anting, mutya, palina, at orasyong nakasulat sa piraso ng tela mula pa sa mga unang albularyo. Pagdating nila sa tuktok, bumungad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin, isang malaking bilog na altar na yari sa bato, at sa gitna nito ay nakabukas ang libro ng anino. Sa paligid nito, nakatayo ang 6 na nilalang, mga tagalilim, dating tao na isinumpa ng kalikasan. At naroon, sa gitna, si itim na albularyo. Ang huling labanan, dumating ka rin, anang itim na albularyo. Dala mo ba ang iyong takot? O ang iyong kabayanihan? Dala ko ang liwanag ng baryo, at ang alaala ng mga inagawan mo ng katahimikan, sagot ni Elian, matatag. Walang puwang ang awa sa mundong ito, Elian. Ang dilim ay hindi kalaban. Ito ang tunay na anyo ng kalikasan. Walang batas. Walang pagod. Walang kamatayan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nag-alab ang apoy sa paligid. Nagsimula na ang ritual. Itinaas ng itim na albularyo ang kanyang kamay. Sa gabing ito, sa ilalim ng buwang itim, tinatawag ko ang anino ng mga ninuno. Buhayin ang kapangyarihan ng kadiliman. Nang biglang pumutok ang lupa sa paligid. Umangat ang mga ugat ng punong patay. Ang mga nilalang ay nagsimulang lumapit, ang mga matay pula, ang mga kukoy tila bakal. Ngunit hindi umatras si Elian. Sa halip, binigkas niya ang orasyon ng liwanag, isang orasyong huling iniwan sa kanya ni Calando sa panaginip. Sa ngalan ng unang sinag, sa dalangin ng inang lupa, sa apoy ng paninindigan, ibalik ang kapangyarihan sa liwanag. Biglang nagliwanag ang kanyang mutya. Ang mga nilalang ay napaatras, tila nabulag sa lakas ng enerhiya. Isa-isa silang nadapa. Ang anting-anting salig ni Elian ay umilaw ng bughaw, at parang umikot sa kanya ang isang invisible shield ng kalikasan. Ngunit hindi sumuko ang itim na albularyo. Itinaas niya ang libro ng anino at binigkas ang isang sinaunang sumpa, dugo ng tagapagmana, katawan ng lupa, buksan mo ang pinto sa walang hanggan. Biglang tinamaan ng kidlat ang altar. Nagkaroon ng malaking bitak sa lupa, at unti-unting lumalabas mula rito ang isang itim na halimaw na sinasabing si Asnoor, ang espiritong itinatago ng libro ng anino. Tumakbo ang mga albularyo, nagsimulang magbasag ng palina at isaboy sa paligid. Si Elian, sa gitna ng kaguluhan, ay lumuhod sa gitna at binigkas ang pinakamakapangyarihang dasal na itinuro sa kanya, sa ngalan ng buhay, kalikasan at liwanag, iniaalay ko ang sarili upang putulin ang anino. Ang sakripisyo biglang bumalot ang liwanag sa katawan ni Elian. Ang kanyang mutya ay pumutok at naging alab na pabilog sa kanyang katawan. Tinamaan ng liwanag ang libro ng anino at nagsimulang magliyab. Ang halimaw na Asnoor ay sumigaw ng malakas, at ang itim na albularyo ay napaatras, napasigaw.
Hindi mo maaaring sirain ito. Ako ang tagapagmana ng dilim. Ngunit sa huling dasal ni Elian, isang liwanag mula sa kalangitan ang bumagsak sa altar. Nawasak ang libro. Sumabog ang lupa. At lahat ng nilalang ay naabo sa isang iglap. Ngunit nang tumigil ang pagsabog ng liwanag, wala na si Elian. Tahimik ang paligid. Dumating ang mga matatanda, nakaluhod, umiiyak. Ngunit sa gitna ng altar, may naiwan isang bagong mutya, kulay berde, buhay, at tumitibo. At sa hangin, isang bulong, hanggat may liwanag sa puso, mananatiling buhay ang tagapagtanggol. Matapos ang madugong labanan sa burol ng dambana, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho, at ang libro ng anino ay tuluyang nawasak. Ngunit sa tagumpay na yon, isang dakilang kabayaran ang iniwan, ang pagkawala ni Elian. Pagbangon mula sa pagkawasak, bumaba mula sa burol ang apat na matatandang albularyo. Hawak ang mutyang naiwan ni Elian, isang berdeng kristal na tila tumitibo. Nagsilbing ilaw ito sa kanilang paglalakad, at bawat madaanan nilang damo ay parang muling sumisibol. Ang mutya ay may kakaibang lakas, tila may buhay, na para bang si Elian ay naroon pa rin sa paligid. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, may halong lungkot at pasasalamat. Ang mga bahay ay bahagyang napinsala, ngunit walang ibang namatay. Ang mga bakas ng dilim ay tuluyang nabura. Sa gitna ng plaza, itinayo nila ang isang simpleng altar, gawa sa kahoy ng punong banyan, may mga palamuting dahon ng sambong at insenso, at sa gitna ay inilagay ang mutya ni Elian. Ito ang puso ng liwanag, wika ng pinakamatandang albularyo. Isang batang isinakripisyo ang sarili para sa ating lahat, ang alaala ni Elian ilang araw matapos ang labanan, isang batang lalaki na dati pinagturuan ni Elian ang lumapit sa dambana. Doon siya tahimik na naupo at nagdasal. Nang biglang may umihip na malamig ngunit maaliwalas na hangin, at sa kanyang pandinig ay may bulong, huwag kang matakot, ikaw ang susunod. Hindi niya agad naintindihan, ngunit nung siya'y tumayo at hahawak sana sa mutya, bigla itong nagliwanag. Ang mga matatanda ay agad lumapit, at isa-isa silang napangiti, alam nila ang ibig sabihin nito. Ang liwanag ni Elian ay hindi tuluyang nawala. Ito ay lumipat. Hindi bilang kapangyarihan ng isang tao, kundi bilang espiritu ng buong baryo. Pagbabalik ng dambana ng liwanag sa paglipas ng mga buwan, nagsama-sama ang mga tao upang muling ayusin ang gubat ng lihim. Ginawa nila itong isang dambanang bukas sa lahat, hindi lang sa mga albularyo, kundi sa mga batang gustong matuto, sa matatandang nais magbigay ng kaalaman, at sa mga naghahanap ng kagalingan sa katawan at kaluluwa. Ang dating tahimik at liblib na baryo ng kalunsuran ay unti-unting naging sentro ng kaalaman, respeto, at pagkakaisa. May mga dumadayong estudyante, manggagamot, at tagapagturo mula sa malalayong lugar upang makibahagi sa naiwang misyon ni Elian. Sa gitna ng bagong dambana ay may nakasulat, sa ngalan ng liwanag at dilim, naway manatili ang balans, at ang puso ng tagapagtanggol ay palaging gising. Ang bagong tagapangalaga, dumating ang panahon na ang batang lalaking dating estudyante ni Elian ay tinawag ng mga matatanda. Pinagkalooban siya ng bagong anting-anting, gawa sa pinagsamang bato mula sa mutya ni Elian at ugat ng punong banyan. Sa unang gabi ng kanyang pagpanunumpa, muling lumitaw si Elian sa kanyang panaginip. Ngunit hindi na siya isang albularyo lamang. Siya na ngayon ay tila bahagi ng hangin, ng lupa, ng apoy, isang espiritu ng kalikasan. Walang huli sa liwanag, wika ni Elian sa panaginip. Basta't ituturo mo ito sa iba, ako'y laging naririto. Ang tunay na kwento ng tagapagtanggol. Habang tumatagal, naging alamat si Elian. Isinulat sa mga libro ng mga bagong albularyo ang kanyang kwento. Ang kanyang pangalan ay binibigkas sa bawat orasyon bilang paalala ng kanyang kabayanihan. Ngunit higit pa sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang puso at layunin ang nagsilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Hindi niya pinili ang digmaan. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Ngunit sa oras ng pangangailangan, pinili niyang manindigan. Hindi upang maging bayani, kundi upang maging bantay ng liwanag. 78